Itong si Tulfo ngayon mga sangkay ay mayroon pong matinding revelasyon patungkol po dito kay Marcoleta. So may ni-reveal po itong si Ramon Tulfo, no? Tungkol po dito kay Marcoleta na ating pag-uusapan ngayon mga sangkay. Ngayon lamang po ito, no? At ngayon, usap-usapan na naman po ito sa mga balitaan at sa social media. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ito nga po mga sangkay, pag-usapan lamang po natin itong matinding sigalot ngayon ng mga banggaan ng mga politiko mga sangkay sa ating bansa. Kasi itong si Ramon Tulfo ay may matindi pong pasabog, no? Patungkol po dito kay Marcoleta. Eto mga sangkay. Ayan. Ayon po kasi dito kay Ramon Tulfo, marami ang naiirita kay Senator Rodante Marcoleta sa kasamahan niya sa Senado. Dahil sa magaspang na ugali neto at masyadong paepal ayon kay Tweety Bird ni Ramon Tulfo. So marami daw pong mga kapwa senador ni Marcoleta ang nababadtrip kay Rodante Marcoleta. Bakit? Iyan ang sinabi mga sangkay. Magaspang daw yung ugali, paepal daw, kaya naiirita daw po sila. Ayon po ito kay Ramon Tulfo. Bukod pa raw sa maaskad na pagmumukha na ito, grabe naman yun, Diyos mio Marimar, bakit ba naman sinama pa yan? May paliwanag dyan ng aking Tweety Bird. Tweet, sabi po ni Ramon Tulfo. Kulitin, no? Tweet. Si Marcoleta daw kasi ay ang tinutukoy ni Vice President Sara na napili niyang maging katandem sa 2028 elections. Well, totoo ba? Kasi ang nakarating sa akin, iba eh. Ibang tao eh. Pero kung si Marcoleta man din, di din ako magugulat. Kung si Marcoleta talaga yung gusto ni VP Sara na maging katandem sa 2028. Di ba? Kasi ganun sila guys eh. Di ba? Ganun eh. So, talagang malaki ang posibilidad. Ilan lang ang nakakaalam, sabi dito, sa loob ng DDS ng impormasyon na ito. Bakit si Marcoleta? Eto na, bakit si Marcoleta? Grabe naman, ba't nilabas kasi itong sikreto na to? Mamaya, ano talaga to, ayaw pa sabugin para hindi malaman ang buong pwersa ng mga DDS, tapos pinasabog na ni Ramon Tulfo. Sinabi ng Tweety Bird na subok na ang loyalty nito kay Inday. Sabi niya ng Tweety Bird, subok na daw ang loyalty ni Marcoleta kay Inday mula pa noong siya'y kongresista. Uy, talaga ba? At kita naman daw kung paano niya idepensa ang VP sa mga banat ng mga kapwa kongresista. Naalala niyo mga sangke na nagkasigawan pa doon sa doon sa kongreso. Mga last year po ata yun, nagkatayuan mga sangkay. Muntikang mag-rambulan sa loob po ng kongreso sa gitna po ng hearing eh. Kasi bumanat po talaga ng gusto si Marcoleta eh. So ganun po kumbaga ganun po siya kadikit kay VP Sara Duterte. Tried and tested na rin ang pagiging attack dog. Uy, grabe, hoy. Bakit naman kasi attack dog yung tawag dito? Tried and tested na rin kasi ang pagiging attack dog ng senador. Bukod pa sa pro-China stance neto na swak sa panlasa ng mga DDS. Uy, talaga ba? Nako naman. Subok na subok pala. Subok na pala magiging ang magiging katandem ni VP Sara. Pambihira. Pambihira, dinami pa dito yung pagiging attack dog at pagiging pro-China. Bukod sa kanyang strong religious backing, malakas rin daw
ang dating ng senador sa mga gustong pumusta ng pondo sa kandidatura ni Sara. Okay? Ito ay kung makakalusot si Sara sa impeachment case. Iyon lang. Doon tayo magkakaproblema. Kung makakalusot si VP Sara. So kung hindi, wala. Hindi matutuloy ang ligaya, mga sangkay. Parang ganun. 'Di ba? Kung matutuloy ang pagtakbo ni VP Sara sa eleksyon, di maganda. Pero kung mai-impeach siya at matatalo siya sa impeachment trial, ay naku po. Yun ang malaking problema, mga kababayan, mga solid sangkay, 'di ba? Kayo ba, kung tatanungin ko kayo, okay ba sa inyo na magpresidente si VP Sara o mas okay sa inyo na ma-impeach ang ating vice presidente? Kasi ito lang ito yung tatandaan nyo. Kapag na-impeach si VP Sara at napatunayan na may sala siya, hindi na po siya makakatakbo sa kahit na anong opisina ng ating gobyerno. Mayor, congressman, gobernador, vice president, lalong-lalo na sa pagka-presidente. Sa madaling sabi, tambay siya pagkatapos na ito. Hindi ko lang alam kung pwede pa siyang tumanggap ng mga kaso, tumanggap ng client bilang isang abogado. 'Di ba? Kung siya ay mapapatunayan dito na may kasalanan talaga. Pero huwag daw asahang ilalabas agad ang impormasyon na ito dahil takot sila sa naputaktihin ang kaliwat kanang atake si Marcoleta. Okay. Huwag daw asahan na ilalabas itong impormasyon dahil natatakot daw po sila VP Sara na putaktihin ng kaliwat kanang atake si Marcoleta. Kumbaga, tama yung strategy. Huwag muna ngayon. Si VP Sara okay lang kasi malakas po talaga eh. 'Di ba? Nakikita naman po natin 'yon. Malakas si VP Sara. So okay lang na atakihin ang atakihin. Kaya nga lang ang problema niya dito yung impeachment. Kapag siya dito, na dali sa impeachment complaint na ito, ay naku po, tapos ang laban dyan. Sino ba ang tatakbo? Si Baste. Ngayon nga may mga mind conditioning na ito yung tatakbo pag hindi nakalusot si VP Sara. Ngayon pa nga lang daw, ang dami ng puna at batikos kay Marcoleta dahil sa mga sablay na posisyon at papalit-palit na pahayag sa mga kontrobersyal na issue tulad ng Kalayaan Island Group at pagtatanggol kina Diskaya at Orly Guteza. Oo nga, no? Doon po yung kumbaga, isa po yan sa mga nakikita natin na kapag nadeklara na si Marcoleta, malamang sa malamang kung ngayon nga winawasak siya, mga sangkay, dahil po sa mga stand yan na masyadong kakaiba na pang hindi sa Pilipinas, no? Parang hindi pro-Pilipino. Paano ba kaya pag nadeklara itong tatakbo si Marcoleta ang presidente, 2026 pa lang. Kailangan makasurvive siya sa 2026. Siguro 2027, pwede na. No? Pwede na siyang maging epal ng mas malala at tumakbo sa magdeklara. Siguro mga second quarter ng 2027. Kasi kung ngayon, masyado maaga po yan. Talagang puputaktihin po siya dyan. Bakit hindi si Bongo? Ito na yung impormasyon. Bakit daw hindi si Bongo ang gagawing Vice President? Ito naman yung sagot, mga sangkay. Kahit noong mayor pa lamang si Digong ay hindi na magkasundo sina Bongo at Sara Duterte. Ang loyalty ni Bongo ay kay Digong lang at Hanilet Avancena. Kaya hindi daw po si VP Sara. Kaya hindi daw po si Senator Bongo. Okay sana, no? Kung si Senator Bongo, kasi tagal na rin po siyang senador eh. Pwede din eh. Kaya nga lang, wala daw kay VP Sara ang loyalty. Paano kung ilaglag din po si VP Sara? Di ba? Well, mga sangkay, ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Ayan, nagkakagulo na naman mga sangkay itong mga netizens dahil po dito sa mga pasabog po ni Montulfo
No? Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Una po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.